Ano nga ba ang sabi ng ating Vice Presidente at ano ang masasabi niya patungkol ho dyan, mga boss? Eto po. Ang ating Vice Presidente, mga kababayan, na nangunguna po sa opisina ng Office of the Vice President, syempre siya yung Vice Presidente, di ba? No comment. I have no comment on that. Walang komento. Tungkol po doon sa mga resibo, tungkol kay Mary Grace Piatos, kay Yoyoy Villamin, wala. Kokoy Villamin, lagi kong Yoyoy. Wala ho. Bakit kaya? Ito daw po ang paliwanag, mga kababayan. I have no comment on that. No, because I have not seen the acknowledgement receipt na kanilang sinasabi. Because basically, lahat ng mga documents, hindi siya dumadaan sa akin. Which is, meron naman po kasi mga kababayan na meron naman chief of staff, mga bossing. So yun na naman yung mga sasala na dyan. Or, ang naiisip ko po talaga dito, mga boss, iniutos na lang nila to no? Dahil po sila ay nagmamadali, nagulat, nabigla doon sa mga pagpapahanap sa kanila. Nasan ang mga ebidensya ninyo kung paano nyo ginastos itong mga pera na ito? Ayun, kumuha ng isang tao, ikaw magsulat niyan, bahala ka dyan. Kitang-kita naman po sa mga resibo, mga boss no? Halos lahat po ng pangalan is iisa ho yung penmanship, iisa ho yung stroke ng sulat, mga kababayan. Minsan, iba yung tinta ng ballpen, tapos, nagkaiba pa nga yung yung pirma kay Kokoy Villamin, kaya nahalata po ni Adyong, mga kababayan. Iisang tao, isa sa Office of the Vice President, at isa doon sa DepEd, parehas Kokoy Villamin. Tapos makita mo yung pirma, magkaiba ho, mga kababayan. Sabi dagdag pa ni Perlatan, yung Attorney Zulaika ba ang nagsabi na mag-resign si Yusek Mercado kasi daw dahil sa loss of trust and confidence ni BP Sara, ngayon hindi pala nabigyan ng due process ang pag-dismiss. Isa pa ho yan, mga kababayan. No? Isa pa ho yan. Ano yung tungkol dyan, mga bossing? Kumbaga, meron palang hearing na dapat gawin dyan kapag yung pinag-resign or kung aalis po, hindi naman pala ginawa. Kumbaga, hindi naging maayos. Basta, ayaw ni BP Sara, okay na yan. Di ba? Tuloy natin to. Asa na ba? Because I have not seen the acknowledgement receipt na kanilang sinasabi, because basically lahat ng mga documents hindi siya dumadaan sa akin. Para kung nagtuturoan na lang ho sila, mga boss no? Ituturo Office of the Vice President, si BP Sara. Ituturo ni BP Sara, hindi ko alam yan. Sila lang yung mga gumagawa niyan. Kaso, ang ending po nito, mga bossing, ang kawawa, yung mga dumadalo doon sa sa hearing. Ayan, tama. Yung sabi ni Edith Velasquez, kawawa ang lawyer ni Sara na contempt tuloy. Iniipit siya ni Sara. Tuloy natin. Hindi namin alam kung paano pinroseso ang pagbigay ng copies. Pero umabot ho sa COA. No? Kung umano yun, kung lumusot ho yun, mga boss, hay, masaya lahat. Pero sabi nung iba, gagawa na lang ng mga kalokohan, hindi pa nilinis masyado, hindi pa inayos ng paggawa ng kalokohan. Hindi namin alam kung paano pinroseso ang pagbigay ng copies ng submission namin sa COA to the House of Representatives. Sino ang nag-handle noong mga documents na to? At eto pa, mga kababayan, dagdag pa ho natin dyan, pero hindi na tayo lalalim dun. Pinipigilan nila na makakuha ng kopya ang House of Representatives. Kaya nga sabi, pinipigilan nyo yung COA na magbigay sa ganito, ganyan. Para hindi umabot sa House of Representatives. Ang gulo, mga boss, Siguro iniisip nila, nasa Office of the Vice President tayo. Nandito ang Vice Presidente.
Kaya huwag kayong mag-alala. Di ho ba? Sabi ni Almond Lee, kahit di siya humarap sa hearing, alam naman ng lahat ng Pilipino ang ginawa niyang paglustay sa pera ng bayan. Isa pa ho yan. Paano ho, mga kababayan, masasagot na BP Sara kung laging ang sasabihin sa atin is pinupolitika lang sila. Panay po ganun, paulit-ulit, mga boss. Pag tinanong, pinupolitika lang kami niyan. Si Bato, pag tinanong, pinupolitika lang kami niyan. Pag si dating Pangulong Duterte, pinupolitika lang kami niyan. Pero sa totoo lang ho, mga kababayan, tayong lahat ay nag-aabang nung kanilang sagot. Ngunit, sabi ng Vice Presidente, no comment siya dyan. No? Kasi, hindi dumadaan sa kanya. So, parang inililigtas niya din yung sarili niya. Sabi ni Jordan G., hindi niya alam? Ibig sabihin, weak siya. Hindi niya alam ang nangyayari sa opisina. Wala. At the same time, is, kumbaga, paano yung mga paggastos nun? Wala din siyang alam? Nagulat nga po si Congressman Acop Bakit nyo minadali na ubusin? Bakit nyo minadali yung pag-ubos nung 125 million? Biruin nyo. Doon sa hearing na yon, mga boss, halatang halata po sila. Kitang-kita po, mga kababayan, at miski pakinggan mo na lang yung mga boses nila, mga nangangatugho, dahil hindi alam kung saan pa iikot-ikutin yung kanilang mga isasagot. Si Senior Citizen Mixed Vlog, kawawa sila, pero may mali din sila. Tinatakpan nila ang mali ng BP. Masyado silang nabulag sa pera. Isang naiisip ko ho dyan, mga kababayan, baka takot din ho sila No? Baka takot ho silang sabihin lahat ng alam nila. Paano po? Bakit? Duterte po yung mga yan. Di ba? Sabi nga nung mga DDS, oy Mark, salita ka ng salita dyan. Baka magulat ka. Bumulagta ka na lang dyan. Ganun ho, mga kababayan. Miski ho yung mga DDS, sinasabihan tayo ng ganun. Lagi kang ganyan, lagi mong binabatikos ang dating Pangulo at si BP Sara. Baka bumulagta ka na lang dyan. Syempre ho, mga kababayan, kung sakali naman makita nyo ako dyan sa Pilipinas, bakit naman ho kami magpapaisa? Diba? Alam natin na kung sino yung mga binabatikos natin. Siyempre, hindi tayo papasigurado. Sabi ni Clark Benitez, ang laki pala ng katawan mo, Mark. Hindi po, sakto lang. Hindi naman tayo siyempre maglalakad mag-isa sa kalsada. Kaya naman natin mag-hire ng kahit na 8. Di ba? Kahit na 8 bodyguard. Na makikipagsabayan. Sabi ni Sir Odi Lenon, shoutout sa iyo, sir. Pag narcissist ang leader, ganyan talaga. Nakaka-BO, Sir Mark. Sabi ni Shiro Kansaki, paboritong linyahan ng mga Duterte. Sabi nito, pati isang vlogger ni BBM, yung si Ballpoint, may 2.0, pauwi siya ng Davao Oriental. Akala niya maganda kalsada nila. Kaya lang, may nag-iilang kalsada sa Davao, lubak pa rin. Buboy, hindi dahil sa takot sila, kundi nakinabang din sila sa pera ng bayan. Maliligwak din ho kasi talaga kung sino po yung mga, tawag dito, kakuntsaba.